Madaling araw pa lang, gising na ako, hindi ko na magawang matulog, kaya naman naisipan ko nga kumain na. So nag-prepare na rin ako dito ng iced coffee. Medyo palpak yung nagawa kong banana cupcake kahapon, kaya naman today babawi ako at gagawa ako ng puto with cheese. So malalaman natin kung epic fail pa rin ba or pwede na or what. Medyo kulang talaga ako sa mga proper tools ng pagbe-bake, pero gagawa ng paraan yan. Basta maitawid lang talaga yung mga kagustuhang gawin sa buhay. So eto na nga, nag-prepare na muna ako ng all-purpose flour. Tapos nagising si Koa. Gusto magpakarga sa mami, kaya ang struggle talaga habang nag-i-strain nga ako dito. Eto bang strainer na meron ako, yung tipong pinong-pino siya. So medyo struggle talaga. Tapos may karga pa nga ako ditong bata. So pinatulog ko na muna siya dyan habang sinaga ko lang talagang mag-strain dito kung ano yung kaya ko. And then nung nakatulog na nga si Koa, binalik ko na rin naman doon sa higaan para makatulog pa siya ng mahaba. Nung nakaraang vlog ko nga, medyo palpak siya dahil yung ginawa kong banana cupcake, meron siyang aftertaste na mapait. So, base na rin sa mga nabasa kong comment, possible daw na nasobrahan yung baking soda. Kasi ang naalala ko, 1 tablespoon yung baking soda na nailagay ko. And ang sabi, 1 teaspoon lang daw dapat. At saka, dahil air fryer nga yung ginamit ko gawa ng wala kaming oven, dapat daw naglagay ako ng foil sa ibabaw para hindi natutong or naging toasted yung ibabaw ng banana cupcake ko. So, thank you so much sa mga nag-comment at sa mga suggestion ninyo dahil I will keep that in mind para next time naman na mag-try ulit akong gumawa nun. Lalagyan ko na. Dati pala, meron ako napanood na pagdating daw sa pagtatakal ng mga ingredients like mga flour, sugar, bawal daw siyang idiin, pigain. Ano ba yun? Dapat level lang siya para hindi ma-compress yung sa mga cups, measuring cups, basta ganun. So anyway, eto na nga at pinag-mix-mix ko lang. Mekos-mekos lang natin yung mga dry ingredients na yan. And then, sa separate bowl naman, eto nag-prepare na nga ako. Doon ko naman ilalagay yung wet ingredients. So ang kailangan ko daw ilagay dito, 1 cup plus 1/3 cup. Kailangan saktong-sakto daw yung tubig na ilalagay para dito sa ingredients. 2 pirasong itlog. Naglagay na rin ako dito ng vanilla flavor. Then maliban pala dito sa vanilla, naglagay na rin ako ng oil and then imemekos-mekos lang natin itong wet ingredients. So gumamit na rin ako nitong whisk. Ito nga palang stainless whisk, pati na rin yung maliit na stainless bowl na ginagamit ko ngayon. Galing yan sa PR package from MY San Grahams last year, December yata. Thank you so much. So base dun sa napanood ko, wag daw i-overmix as long as incorporated na daw yung mga ingredients, wala na mga nakalutang na mga puti-puti at ganyan na yung consistency is pwede na, but of course kailangan pa rin gamitan ng strainer. So nahanap ko na yung isa pa naming strainer dahil nandun pala sa sink, hindi pa nahuhugasan. So hinugasan ko na muna siya. I-strain ko to para mawala daw yung mga buo. Alam mo, habang ginagawa ko to, bigla kong naalala, nung bata pa ako, nakikitira pa ako nun sa kamag-anak. There was a time na naalala ko kasi yung mga puto molder na mga plastic. Pinapapahiran yata sa akin ng ng oil, yung mga ganon. Tapos, kutsinta yata yung ginagawa. Hindi ko maalala kung pati puto ba, gumagawa sila noon. Basta, parang pinapatulong lang ako sa paggawa ng mga ganon. Wala, bigla ko lang naalala. Well, anyway, wala akong puto molder. Pero meron akong ganitong aluminum cupcake kinemero. So, i-recycle ko lang yan. Pero meron naman akong ganitong cupcake liner. So, I think pwedeng-pwede na yan. Hindi ko gagamitin ng air fryer dahil kailangan daw dito steamer. So, eto na nga, nag-ready na ako ng tubig. Etong steamer na to talaga dapat yung gagamitin ko para doon sa banana cupcake kahapon. Kaso, tinamad nga akong kunin dahil nandun pa yan sa kaduluduluan sa ilalim ng lababo. But this time, wala akong choice. Kailangan ko to. Kaya naman, inusog ko lahat ng kailangang iusog para lang maisa ko to. Para ng pag-i-steam ng puto. So, maganda dito sa steamer na ito, stainless siya. Nagamit ko na to before. Nag-steam kami noon ng siopaw, siomay, tapos pwede siya sa induction cooker, pwede rin naman sa gasol. So, habang inaantay ko nga na kumulo yung tubig doon sa steamer, eto, at mag-i-scoop na muna ako ng ating puto mixture. So, ang ginamit ko nga lang pala ay 1/4 cup ito. Alam mo ba, habang ginagawa ko nga to, tulog yung mag-aama ko. Tapos, nare-relax ako for some reason. Parang ang sarap-sarap niyang gawin. Wag mo lang talaga iintindihin yung mga kailangan mong hugasan after. Medyo magastos lang siya. Siyempre, kailangan mong bumili ng mga ingredients. Pero, habang ginagawa ko siya, nare-relax ako. So, I think yun ang kagandahan na from time to time, maganda na meron tayong sinusubukang something new, yung hindi naman everyday na ginagawa natin. Para maiba lang. Meron pa pala akong cheese dito sa ref.
ref. And alam mo ba dati, kapag nag-grocery kami, kahit naman wala akong balak bumili ng hotdog, napapabili ako ng TJ na hotdog dahil may mga ganitong freebie nga. I think dalawa yung ganyan namin. Kasi perfect talaga siya, I think for me. Lagayan ng mga nabuksan na keso para hindi sila exposed sa ref. At saka ang ganda-ganda niya kasi. So anyway, ang ginamit ko yata dito is quick melt. So ayan, naghiwa-hiwa na nga ako dahil ang gusto ni Pinky, yung may cheese na puto. Nung nakaraan kasi, bumili kami sa palengke, maliliit na puto yun. Nasa around 80 pesos something na, mga 10 pieces lang yata yun or 1 dozen. Medyo mahal siya. So I think mas makakamura kung gagawa ka na lang talaga, pero of course, mag-e-effort ka nga ng ganito. Yung isa kasing pinsan ni Pinky na si Isis, gumagawa siya ng puto doon sa kanila. Ang sarap ng gawa niya daw, gustong-gusto ni Pinky. Tapos may mga times kasi nakauwi na kami dito, tapos si Pinky biglang hihirit na, "Mommy, I want puto." Kaya naman sabi ko, next time anak, ako na yung gagawa ng puto. So dapat talaga mapag-practicean ko ito ng bonggang-bongga. Pag ito talaga nag-fail ngayon, kailangan ulitin ko ito agad-agad. Ay, grabe naman yun. Akala mo naman. Alam mo, feeling ko na padami yung tubig na nailagay ko doon sa steamer dahil even up to now, nakahugas na ako lahat-lahat, hindi pa rin kumukulo. So, habang nag-aantay nga, ang gagawin ko na lang, lahat nitong mga puto mixture na nasa cupcake kinemerot, ilalagay ko na dito sa steamer layer para naman mamaya, isasalang ko na lang. I think mas mapapadali niyan kaysa ilalagay ko muna yung stainless layer bago ko isalansan yung mga puto. So, ayan nga, dahil nakagawa tayo dito ng a total of 16 pieces. So, dapat per layer, tigo 8 lang yung ilalagay ko. Again, tig 1/4 cup yung puto butter. Puto mixture na nilagay ko. Lately kasi, ang madalas sa papanood ko kapag nag-i-scroll nga ako sa cellphone ko is yung mga nanay sa ibang bansa na nagpe-prepare sila ng mga snacks sa mga anak nila, na mga ganito, yung iba mga tinapay, mga pizza dough, tapos fini-freezer nila. Natutuwa ako sa kanila, nai-inspired ako na parang bilang stay-at-home mommy, marami ka rin pwedeng magawa kahit nasa bahay ka. Alam mo yun. So, ito na nga yung struggle ko. Di na ilagay ko na nga dyan, yung second layer. Ngayon, may niready akong damit na itatakip dito. Tapos, tsaka ko lang na-realize na, hala, paumbok pala itong mga naisalang ko. So, naisip ko, tinanggal ko na lang yung damit doon sa takip. Naglagay na lang ako na malinis na lampin, and then, tsaka ko inilagay itong takip. Dahil, kailangan talaga may sasalo ng tubig, di ba? Para hindi sila dumiretso doon sa puto. And I think okay lang naman na nakalapat dyan yung lampin. Gawa ng medyo konti lang naman yung puto mixture sa loob ng molder. So, ayan na nga siya. After 11 minutes, wala akong toothpick. So, yung kutsilyo ang ginamit ko. Wala naman ang sumasama. So, I'm not sure kung okay na ba ito. Pero, dahil 11 minutes nga lang daw. So, ayun, tinanggal ko na. Quick melt yung ginamit kong cheese. And yung itsura niya ngayon, parang nag-melt siya ng tuluyan. Parang wala na nga. Nawala ng parang bula. So, feeling ko talaga dapat ang ginawa ko. Kung kailan na siya malapit maluto, dapat doon ko lang nilagay yung cheese. Maybe next time, siguro kung Eden cheese ang nilagay ko dito, hindi siya magkakaganyan. So, sa mga iba nakagawa na rin ng puto, tapos ganito yung steamer nyo, dapat ba kada layer yung merong sapin na tela, or okay lang yung ginawa ko na yung sa pinakataas lang yung sinapinan ko ng lampin? Let me know naman sa comment section. Kasi iniisip ko kasi, kung parehong layer, lalagyan ko ng sapin, baka hindi naman tumagos yung init doon sa taas na layer ng mga puto. Alam mo yun? So, ayan na nga, hindi ako makatiis. Kahit na ang init-init pa nito, gusto ko na talagang malaman kung luto ba siya. Kasi parang nagda-doubt ako sa gawa ko. Baka hilaw pa. So, nung tinikman ko, okay naman na siya. Medyo napansin ko lang, matabang siya. Kasi doon sa pinanggayaan kong recipe, sa 2 cups ng all-purpose flour, 1/4 sugar lang ang sinabi niya. Pwede ka namang mag-adjust based na lang sa sweetness preference mo. So, next time nagagawa ko ng ganito, siguro kung 2 cups ng all-purpose flour, instead na 1/4 cup sugar, ang gagawin ko, 1/2 cup ng sugar naman. Para kahit papano naman, medyo manamis-namis. So, ipapakita ko sa inyo yung up close na itsura ng puto na may maayos na cheese sa ibabaw, hindi siya nag-melt ng tuluyan. So, sa tingin nyo ba, ay luto na ba ito? Kasi parang nararamdaman ko na hindi pa siya masyadong nag-fluff, basta ganun, parang medyo hilaw siya. Pero sabi ni Pingoy, hindi ipa-warm mo lang and mamaya-maya, okay na yan. So sabi ko, sige na nga. Tapos pinunasan ko na rin pala itong mga aluminum molder na ito dahil i-reuse na naman yan next time na maisipang magluto or mag-bake. So maya-maya lang nagising na nga rin si Pingoy at siya na nga ang busy sa kusina dahil magluluto na siya ng breakfast namin. So ako dito, hayahay lang muna, pati na rin si Koa, si Pinky, andun masarap pa yung tulog. Lately nga pala ang nire
request ni Kowa, yung fried egg na sunny side. Gustong-gusto niya yung may toasted dito sa gilid, yung crispy part niya. So, anyway, ayan na nga, nakapag-almusal na tayo. Hindi talaga ako mapalagay. So, ang ginawa ko, sinalang ko ulit yung mga natitirang cupcake dyan. So, yung iba kasi, binigay ko kay Papa. Gawa ng aalis si Papa. Pupunta siya ng Bataan kasama yung landlord ko. Sasama siya ng landlord ko, diba? At least, makakagala siya sa Bataan pa nga ni. So, pinabaon ko kay Papa. Tapos, itong mga natira, binalik ko doon sa steamer. Isasalang ko siya for I think mga 5 minutes just to see if meron bang improvement. And itong si Pinky, nagising na nga. Gusto na agad tikman yung puto. No, it's a car. Car? This What is- about this? A flying cat? This is my sister and this is me. Oh, wow! Are you going to an adventure? Yeah, I'm going to Santa Rosa. Santa Rosa, SM? Yeah. Amazing drawing. Mommy. Dinagdagan niya yung drawing niya. Meron ng Santa Rosa. Is that the mall? Yeah, we went there. Oh yeah, we went there once with Papa Arnel, no? Wow, amazing. This is our adventure to Santa Rosa. They're balloons. Balloons? Who's this one? On the side, this one. Flying out. And this is Koa, me. Wow, they're the cutest. I love it. Alam mo, buti na lang din talaga kanina nung nagluto si Pingoy, hindi niya pa naitapon yung tubig dito sa loob nitong steamer. So, yun lang din yung ginamit ko. And pagkatanggal ko nga nung takip, napansin ko na parang lumiit yung mga puto habang tinatanggal ko nga sila dito sa steamer. So, ayan na nga. Feeling ko naman, mas better na siya. Dapat pala kanina, nag-antay pa ako ng ilang minuto. Well, anyway, lesson learned na yan. At dahil may a-attendan pala akong kasal. So, magre-ready na nga ako ng letter. Gusto ko na merong handwritten letter dito. At dahil wala akong matinong papel, dito na lang sa planner ng Mercury ko, sinulat yan, yung letter ko. And then, gugupitin ko na lang siya. And then, gagamitan ko siya nitong sticker. Meron kasi akong friend from elementary. Ayan, ang binigay niya sa akin sticker. So, yan ang ipang didikit ko dito sa regalo natin. So, inipit ko lang dito sa loob ng regalo yung pa-letter natin. And then, kailangan ko pala ng gift wrapper. Kasi, akala ko, meron na akong mga paper bag dyan na kasya ito. Hindi pala. So, ayun, humanap si Pingoy ng gift wrapper na pangkasal doon sa tindahan malapit sa amin. And aalis din pala sila mamaya. Yung mag-aama ko pupunta sila sa kabilang bahay. So, dahil maaga-aga pa naman, medyo relax pa nga ang kilos ng momshi dito. Sabi nga rin ni Pingoy, if ever daw nakulang itong gift wrapper na nabili niya, sabihin ko lang daw para makahanap ulit siya. But I think isa nga lang pwede na kasi dalawa itong nabili niya. So, ito nga palang a-attendan ko na kasal. Kasal siya ng dati kong office mate sa 24/7 sa huling company na pinagtrabahuan ko na call center. So, nung around first year yata, ng pagtatrabaho ko dun sa kumpanyang yun, doon ko siya naging office mate. And somehow naging click kami agad kasi sobrang kalog niya. As in, puro pang-aasar, laugh trip. Basta ang sarap-sarap niyang kasama. Nakakatawa siyang kasama. As in, no dull moments pag kami-kami magkakasama. And eventually kasi ang ginawa niya, pinursu niya yung pag-work from home, pag-VVA, tapos ayun, pinush niya na talaga at hindi na siya bumalik sa pag-call center. So ayun, naiwan ako sa pag-call center. Alam mo, medyo nalungkot talaga ako noon. But I know naman na ginagawa niya yun for her personal growth. At saka, grabe rin kasi yung taong yun. Sobrang siya, family-oriented. At saka, goal-oriented talaga na tipong, wow, sana all. So ngayon nga, na iniisip ko yung mga ginagawa niya noon. Kasi at a very young age, talagang meron na siyang goal sa buhay na magkaroon ng mga ganito, ganyang bagay. And ang dami niya nang na-achieve dahil nga doon sa pagiging goal-oriented niya. At saka gusto ko sa kanya na kapag meron siyang gustong gawin, walang makakapigil talaga sa kanya kung gusto niya mag-travel kung saan-saan mang parte ng bansa, ibang bansa. Ipupush niya talaga yan kahit anong mangyari. So nakasama ko na rin siya sa ibang mga trips like ng mga beach, Bicol, kasama si Pingoy, pati yung mapapangasawa niya na si Attorney Del. Congratulations, Attorney. So, ayan na nga ang outfit ng momshi nyo. Very komportable lang. So, bago naman ako umalis, nilinis ko naman yung bahay. Maayos naman na siya.
inubos ko lahat ng hugasin at ready to go na nga ako. Inaantay ko na lang dumating yung Grab. Nag-book ako ng Grab dahil dito lang din naman sa San Pedro Laguna yung venue and hindi ako familiar doon sa lugar. So sabi ko, imbis na mag-commute ako, mahassle, magkaligaw-ligaw, mag-Grab na lang. Pagdating naman sa attire, kahit anong formal attire na komportable daw kami ang pwede naming suotin. Walang color motif, ganyan-ganyan. So ang ginamit ko lang is yung black na wide leg pants, itong spaghetti top na itim, tapos nag-blazer ako. Napansin ko pala meron ako lumalaking warts dito sa may tear duct ko. Dapat ko ba siyang ipa-check sa ENT or sa derma? Let me know naman kasi parang nakakairita na siya. Nagiging insecurity ko na nga yun. Anyway, saglit lang naman yung biyahe. Buti na lang, familiar din dito yung driver na nasakyan kong Grab. Kasi alam niya na marami daw talaga mga events place dito. Halos tabi-tabi lang daw. So dito nga tayo sa may Archie's Events Place. Pero tumawid pa kami doon sa kabilang side. Very intimate yung wedding na to. And grabe, ang ganda nung location. Kung saan sila mag-I do ni Attorney Del, o diba? And I'm so honored na mapabilang dito. Bilang kakaunti lang talaga yung mga pinili nilang guest. So eto nga pala, si Attorney Del, ang groom ni Rose Imnida. Alam mo, sobrang tagal na yata nang huling kita ko sa kanya. Siguro mga isang dekada, ganon. Basta nakasama namin siya sa Bicol trip, kasama si Pinggoy, parang double date, double trip. Alam mo, napansin ko ha, sobrang organized dito sa Archie's. Hindi ba ako affiliated sa kanila? Pero kasi talagang ang galing nilang mag-manage, talagang on time sila. Alam na alam nila yung gagawin nila. And eto na nga pala yung entrance ng bride natin. Alam mo, sobrang saya ko talaga sa kaibigan ko na ngayon nga na pinapanood ko tong mga inedit kong video, naiiyak ako! Oh my God! Naiiyak ako sa tuwa kasi ang tagal-tagal na nila and finally andito na nga, naikasal na sila. I'm so happy and congratulations Rose and Del. I'm so happy for the both of you guys. So ngayon lang talaga ako nakalapit sa kanya dahil kanina ayoko naman siyang lapitan at baka may istorbo ko yung moment niya. So after the ceremony, umakyat lang kami dito sa may reception area and sa labas pa lang ito ha, meron ng mga nag-aabang dito ng mga stalls, ng mga drinks, pika-pika. So ang in-order ko is ice na Spanish latte. Ang sarap-sarap niya. Oh my God. Isa sa mga iced coffee na napakasarap na natikman ko so far. Alam mo, wala ako masyadong kakilala dito. Yung iba familiar sa mukha, pero ang kilala ko lang talaga is yung ikinasal. Well, anyway, okay lang yan since it's not about me. Ito yung special day ng newlyweds ng kaibigan ko. Kaya for the support tayo. So, ayan na nga pala yung mga pinagkukuha ko. Lahat ang sarap. Ang sarap nung cupcake, nung puto, nung manggang hilaw. Tapos sobrang daming pagkain pa talaga. Pero hindi talaga ako nagpakabusog dahil meron pa namang dinner talaga mamaya. Alam mo, ang ganda-ganda nitong reception nila. As in, very magical talaga yung atake niya. Tapos, pumasok na nga ako sa loob. Alam ko naman yung table number ko beforehand. So, ayan, while waiting, aura-aura lang talaga muna. Buti nga rin, nauna ako dito. At least meron pa akong paganyang-ganyang effect. Kunyari, hindi tumitingin sa camera. Anyway, inaantay lang namin mag-start yung program. Dahil usually naman sa mga ganitong event, 'di ba? May mga host 'yan and then ayun nga pala yung itsura ng aming table and ito yung newlyweds. Bale yung pwesto namin is nasa pinakaharap kami, tapat lang talaga nung newlyweds. So bago pa kami kumain, tinawag muna yung mga per table para makapagpa-picture with the newlyweds and syempre inabot ko na rin yung regalo ko. 'Di ba kanina doon sa labas pa lang ng reception, may mga pika-pika na, nag-iced coffee na ako. Nabusog na rin talaga ako noon. Pero after nga ng program saglit, ayun na nga, nagkainan na nga dito. Ang daming pagkain. Alam mo, ako na yung nagsasabi talaga na kaunti lang po yung ilagay nyo dito kasi feeling ko talaga hindi ko siya mauubos. And alam mo ba, ang exciting part dito, di ba, karamihan ng mga food. Ayan, may nagsaserve. Tapos, dito sa kung saan may lechon,
walang nagsaserve. So, lechon all you want ka talaga. Grabe naman talaga, napakabongga ng wedding mo, Rose. Alam mo, ang pinakamadalas na lang namin nagagawa ni Rose, magpalitan ng mga nakakatawang, yung mga laugh trip na video sa IG. Alam mo, may after party pa nga, pero hindi na ako naka-attend dahil meron akong 2 bagets na nag-aantay. But thank you so much. I had so much fun. Congratulations, newlyweds!